Kabanata 71. Kahit nakalabas na si Luna sa gusali ng Starlight, nanatili pa rin siyang medyo tulala. Hindi niya inasahan na ang tahimik at seryosong abogadong iyon ay ganoon pala kat hindi sa totoong laban. Ganitong level ba talaga lahat ng abogado sa legal department ng Golden Age? Habang abala siya sa sariling pag-iisip, isang malaking grupo ng mga reporter ang biglang sumulpot sa harap ng gusali at agad siyang pinaligiran. Luna Windsor, Luna, nandito ka ba para sumuko na? May masasabi ka ba tungkol sa tangkang pagpatay mo kay Snow Windsor? Ipinahayag ni Snow Windsor na bukas siyang patawarin ka basta mag-sorry ka lang. Hindi ka ba nahihiya sa ginawa mo? Pakisagot lang, ikaw rin ba ang nasa likod ng nangyari kay Gia Queen noon? Balita namin, tatanggalin ka ng Starlight Entertainment at ilalagay sa blacklist, totoo ba ito? Parang mga hayok ang mga reporter, unti-unting pinipiga sa gitna si Luna. Dalawa lang ang kamay niya at hindi rin magandang tingnan kung mananakit siya ng tao, kaya hindi siya makakilos ng maayos. Habang nag-iisip siya ng paraan para makatakas sa kaguluhan, 5 lalaking nakasuot ng itim na suit ang biglang sumulpot mula kung saan at maayos na sinupil ang karamihan sa loob lamang ng 10 segundo. Ito ang mga bodyguard. Binuo nila ang proteksyon sa paligid ni Luna, hindi pinapayagang makalapit ang sinuman. Nagkatinginan ng mga reporter, naguguluhan. Anong nangyayari? Saan nanggaling ang mga taong ito? Paanong isang simpleng aktres na tulad ni Luna, na walang pera, koneksyon, o kapangyarihan, ay may ganitong klaseng proteksyon? 5 bodyguard pa talaga. Upang maiwasan ang iskandalo o maling interpretasyon tungkol kay Luna, walang kahit anong logo o palatandaan ang mga bodyguard na nagmula sila sa pamilya Ford. Pero sapat na iyon para umatras ang mga press. Nakatayo si Luna sa gitna ng protective circle ng mga bodyguard, kalmado at kumpiyansa ang ekspresyon. Nilakasan niya ang boses para marinig ng lahat. Una sa lahat, wala akong kasalanan kaya wala akong dahilan para sumuko. At wala rin akong dapat ikahiya. Pangalawa, malinaw na ang katotohanan tungkol sa insidente ni Gia Queen. Huwag niyong baluktutin ang katotohanan at linlanggan ng publiko. Paninirang puri ang tawag dyan. Pangatlo, kakapirma ko lang ng termination contract ko sa Starlight Entertainment. Ako mismo ang umalis, hindi sila ang nagpaalis sa akin. At panghuli, tumitig siya ng diretso sa kamera, malamig at matalim ang mga mata, kung gusto nila akong i-blacklist, gusto kong makita kung paano nila iyon gagawin. Pagkatapos magsalita, hindi na pinansin ni Luna ang kaguluhan sa likuran niya at diretso siyang sumakay sa itim na kotse na kakadating lang at huminto sa tabi niya. Lahat ng ito ay salamat sa perpektong plano ni Lucas. Malamang ay naisip na nito na pupugin siya ng mga reporter ngayon, kaya pati mga bodyguard at driver ay dumating sa eksaktong tamang oras. Miss Luna, saan po tayo tatanggo? Tanong ng driver. Umuwi na tayo, sagot ni Luna, saka siya saglit na napaisip bago hindi napigil ang itanong, bakit Miss Luna, ang tawag niyo sa akin, hindi Miss Windsor. Nang balikan niya sa isip, napansin niyang pati ang mga kasambahay sa bahay ni Lucas at maging ang mga tauhan nito ay ganoon din ang tawag sa kanya. Miss Luna o kaya'y Miss Little Luna. Ayon po sa utos ni CEO Ford, tugon ng driver. Kaya pala. Talagang sobrang attentive ng lalaking yun. Malamang ay alam na alam nitong ayaw na niya sa apelyidong Windsor. Samantala, sa loob ng tahanan ng pamilya Ford. Nakabagsak si Lucian sa sofa na parang patay na isda. Bro, maghapon mo nang tinitingnan niyang mga profile. Ang dami nating magagaling na manager sa kumpanya, wala man lang ni isa ang pumasa sa'yo. Si Leigh Summers, okay yun Matagal na sa industriya, may koneksyon sa loob at labas ng bansa. Pamilyar na rin siya kay Luna. Binigyan lang ng isang sulyap ni Lucas ang kapatid. Manager siya ni Dave. Okay fine, si Joshua Yates, at least wala siyang koneksyon kay Dave, di ba? Bawal ang lalaki. Napangiwi si Lucian, di si Rosie Duck, isa sa mga top managers natin, sobrang galing. Hindi tiyak ang sexual orientation niya. Paf, may chismis lang na mahilig siya sa babae. Teka lang, bro, grabe naman yung detalye mo. Halos mawalan na ng pag-asa si Lucian. Si Dahlia Reese, babae, may boyfriend, at manager pa ng #1 actress natin na si Sumi Moto. Bagsak sa character assessment. Tuluyan lang napatahimik si Lucian. Ni ang emperador noong sinaunang panahon, di kasing choosy mo sa pagpili ng concubine. Ano ba talaga hinahanap mo? Sandaling nag-isip si Lucas, sa katahimik na nagtanong, bakit wala sa listahan si Judy Collins? Nag-leave si Judy. Ayaw muna niyang kumuha ng bagong alaga ngayon. Sa tingin ko, iniiwasan lang niya si Dave. Sok-sok. Siya ang magiging manager ni Luna, mariing sagot ni Lucas. Bro, sobra ka talaga. Napausal ng dasal si Lucian para kay Dave. At nang matapos siya, nagluksa naman siya para sa sarili. Puro dagdag trabaho binibigay mo sa akin. Sinabi na ngang ayaw muna niyang mag-manage ng bagong artista. Habang abala pa sila sa diskusyon, dumating na si Luna mula sa labas. Hi, nandito na ako, may tao ba sa bahay? Pagka-echo pa lang ng boses niya sa loob ng bahay, niyakap na agad ang binti niya ng isang malambot na maliit na bun. Para bang 3 taon silang naghiwalay, hindi lang 3 oras. Mula nang maging malapit sila, sobrang kapit na talaga ng little bun kay Luna. Kailangan pa niyang yakapin at lambingin ito ng matagal bago ito muling ngumiti. Welcome back, maayos ba ang naging takbo ng termination ng kontrata mo? Tanong ni Lucas habang papalapit. Pagka-mention pa lang sa kontrata, biglang naliwanagan ang mukha ni Luna. Super ayos, grabe yung lawyer na in-arrange ng kumpanya para sa akin.
Labanan ng 3 kontra 1 pero siya pa rin ang nanalo. Si Jasmine, gusto pang hingin sa akin $60 million, pero guess what? Wala akong ginastos kahit 5 dulang. Ay teka, nagbayad lang pala ako ng $250 para sa medical fee ni Snow. Grabe siya, ang galing. Ganoon ba talaga lahat ng abogado sa Golden Age Entertainment? Narinig kong ang tinawag siya na Great Lawyer Steven. Doon na nagsalita si Lucian mula sa likod nila, tila hindi na makatiis, anong Golden Age Legal Department. Si Zack Steven ang top legal consultant ng buong Ford Corporation. Paf, kung may iniinom lang si Luna, malamang naibugan niya na ito. Napalingon siya kay Lucas, punong-puno ng pagkabigla ang mga mata. Lucas, pinadala mo ang pinaka-specialized na abogado ng kumpanya niyo na humahawak ng mga kaso na aabot sa $1 bilyon. Para lang ayusin ang maliit kong $8 million na kontrata. Talagang parang isang emperador si Lucas, na parabang nagpadala ng isang mataas na opisyal para tulungan ang isang karaniwang mamamayan, at si Luna ay may isang kasong kinasasangkutan lang ng isang nawawalang baboy. Just in case, kalmadong tugon ni Lucas. Para sa kanya, anumang may kinalaman kay Luna ay hindi kailanman maliit na bagay. Hindi na muling nagsalita si Luna. Sanay na siya, ang Great Demon King talaga, laging kumikilos sa paraang malayo sa logika ng ordinaryong tao. Tapos mo na bang basahin ang kontrata na pinasa ko ngayong umaga? Tanong ni Lucas. Ipinatong ni Luna ang isang kamay sa ulo niya, sobrang kapal nun, nahilo na ako sa pagbasa. Pero binasa ko naman yung karamihan, at pinirmahan ko na rin. Ibibigay ko na lang ulit sa'yo mamaya. Medyo kumunat ang noo ni Lucas, ganito ka ba katiwala sa akin? Nagkibit balikat si Luna, kahit ibenta mo pa ako, tutulungan pa kita bilangin ang tubo. Ngumiti si Lucas, puno ng lamang ang tingin. Pinandilatan sila ni Lucian. Hooray, ang mga mata kong single. Malapit na akong mabulag sa PDA. Paano pa ako mamumuhay sa bahay na to? Kung walang magiging aberya, pwede ka nang mag-report sa kumpanya sa Makalawa. Magpahinga ka muna bukas. Okay, ayos yan, masayang sagot ni Luna. Gusto na sanang ihampas ni Lucian ang ulo niya sa dingding sa narinig. Makalawa, ibig sabihin, may isang araw na lang ako para kumbansihin si Judy. Napakapusong bato talaga ng kapatid ko. Parang nabasa ni Lucas ang hinaing ni Lucian. Tumalikod dito sa kapatid at sinabing, pag natapos mo tong task, pwede ka nang magbakasyon. Ay, pupunta na ako ngayon din. Bumalik agad ang sigla ni Lucian. Kabanata 72. Samantala, gabing-gabi na sa isang VIP ward sa First People's Hospital. Nakatingin si Snow ng diretso sa TV screen, nanlilisik ang mga mata. Sa labas ng gusali ng Starlight, sa kabila ng matagal na pagkawala sa mata ng publiko, hindi man lang mukhang lupaypay si Luna. Bagkus, nag-uumapo ang ningning niya, parang may liwanag siyang dala mula sa loob. Napapaligiran ng 5 bodyguard na nakaitim, humarap siya sa mga reporter ng may awtoridad. Una sa lahat, wala akong kasalanan kaya wala akong dahilan para sumuko. At wala rin akong dapat ikahiya. Pangalawa, malinaw na ang katotohanan tungkol sa insidente ni Gia Queen. Huwag niyong baluktutin ang katotohanan at linlanggan ng publiko. Paninirang puri ang tawag dyan. Pangatlo, kakapirma ko lang ng termination contract ko sa Starlight. Ako mismo ang umalis, hindi sila ang nagpaalis sa akin. Kung gusto nila akong i-blacklist, gusto kong makita kung paano nila iyon gagawin. Pagkarinig sa huling pahayag ni Luna, bigla na lang ibinato ni Snow ang desk lamp sa harapan niya papunta sa screen. Kumidlat ang monitor, nagsimula itong umusok, at tuluyang namatay. Jasmine, anong ibig sabihin nito? Kung si Therese ay nagkamali sa mababang level, pati ba naman ikaw ay palpak na rin? Hindi ba't sinabi ko sa'yo? Hinding-hindi mo dapat hayaan na ma-terminate ni Luna ang kontrata niya. Sanay si Jasmine sa pag-uugali ni Snow na magbuntong ng galit sa iba, pero kahit ganoon, hindi na niya maitago ang pagkapiken. Matagal ko nang sinabi sa'yo, sa ganda ng itsura ni Luna, kung makahanap siya ng backer na may kapangyarihan at pera, wala na tayong laban sa kanya. Pinilit mo siya sa ganitong sitwasyon, kaya hindi na nakakagulat ang ganitong resulta. At gusto mong tanggapin ko na lang ito. Ganoon na lang. Ang laki ng isinugol ko. At gumastos pa ako ng dolyar nang walang napala. Hysterical na si Snow, hindi matanggap na muling nabigo ang plano nila. Snow, hindi naman ganoon kasama ang sitwasyon. Sirang-sira na ang reputasyon ni Luna sa entertainment circle. Kahit pa may backer siya, hindi na niya mababawi yon. At sino bang mga ngahas kumuha ng artistang naka-blacklist ng Starlight? Wala na ang career niya sa industriyang ito. At hindi lang yun, isipin mo na lang, ang ingay ng gulong to, tapos parang wala lang sa kanya ang $8 million. Kumuha pa siya ng bodyguard at sinundo ng branded na sasakyan. Sa tingin mo ba may hindi makakahalata na isa lang siyang kept woman? Pati ang pamilya Windsor, sa palagay mo matatanggap pa siya. May lugar pa ba siya sa high society? Sa puntong ito, unti-unting kumalma si Snow, na ipadala mo na ba ang utos sa fan army? Huwag kang mag-alala, pagkaputok pa lang ng balita, naglabas na ako ng utos. At kahit wala tayong gawin, sigurado akong i-assume na ng media at publiko ang narrative na gusto natin. Buo ang kumpiyansa ni Jasmine. Tinignan ni Snow ang pinakabagong mga balita sa kanyang cellphone, at doon lang siya nakahinga ng maluwag nang makita ang mga headline tulad ng Luna Windsor, mayabang matapos makahanap ng sponsor. Luna Windsor, pinaghihinala ang naging kabit. Luna Windsor, hindi umamin at walang pagsisisi. Maganda, siguraduhin mong hindi na mababago ang opinyon ng publiko, at wala nang dapat pang maging aberya pagkatapos nito. Utos niya.
Sakto namang matapos niyang sabihin iyon, may kumatok sa pinto. Mabilis siyang napatingin kay Jasmine, halatang kabado. Nagmadaling tinanggal ni Jasmine ang mga piraso ng nabasag na lampshade at tinakpan ng tela ang TV bago binuksan ang pinto. Sa labas, medyo nagtaka si Yuan nang makita si Jasmine sa kwarto ni Snow sa ganoong oras. May pinag-uusapan ba kayo? May tinapos lang kaming usaping trabaho ni Sister Jazz, katatapos lang namin. Ikaw, honey, bakit ka nandito ng ganito kalate? Agad na iniba ni Snow ang usapan. Then you two go ahead, aalis na ako, palom ni Jasmine, na tumingin pa muna kay Snow bago lumabas. Hindi napansin ni Yuan ang palitan ng tingin ng dalawa. Nakakunot ang noo niya at halatang mabigat ang pakiramdam. Nang makita siya sa ganoong ayos, maingat na nagtanong si Snow, may kinalaman ba to kay Luna? Hindi agad sumagot si Yuan. Kinagat ni Snow ang labi niya, bahagyang nanginig ang balikat. Honey, sinisisi mo ba ako? Dahil pinilit ko si Luna hanggang sa umabot siya sa ganito. Napabuntong hininga si Yuan. Ikaw, bakit ba ang hilig mong mag-isip ng kung ano-ano? Kasalanan niya ang lahat ng to, paano kita masisisi? Ang sinisisi ko ay ang sarili ko, dahil hindi ko agad naayos ang lahat, kaya umabot pa siya sa ganito. Hindi ko rin inasahan na mas pipiliin pa niyang ibenta ang katawan niya kaysa humingi ng tawad sa akin. Hindi ba niya ako ganun kamahal, o ganun kalaki ang galit niya? Ano ba talaga ang dapat kong gawin para mapakalma siya? Ang iwan ka na lang ba talaga ang tanging paraan? Makikita ang sakit sa mukha ni Snow. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Yuan. Matigas ang tinig niyang sinagot, Snow, huwag na huwag mong sinasabi yan. Pinagdaanan na natin ang lahat para lang makasama ang isa't isa. Ngayon mo pa ba isusuko ang lahat dahil lang sa ganito kababaw na bagay? Agad namang yamakap si Snow sa kanya. Takot ang nasa mukha, sorry, hindi ko na uulitin. Natatakot lang ako, na baka magsisi ka, na baka pagsisihan mong ako ang pinili mo. Napatingin sa kanya si Yuan, tila tuliro, bago marahang nagsalita, hindi ko kailanman pinagsisihan. Ngunit hindi na niya natuloy ang sasabihin dahil may kumatok muli sa pinto. Binuksan ni Yuan, at gulat siyang sinalubong nina Maximo at Ingrid. Uncle, Auntie, Dad, Mom, bakit kayo nandito? Gulat na tanong ni Snow habang pilit bumabangon sa kama. Pinigil siya ni Ingrid at mahinahong itinulak pabalik. Huwag kang kikilos masyado, may sugat ka pa. Humiga ka lang. Wala naman, gusto ka lang naming makita. Madilim ang ekspresyon ni Maximo. Snow, huwag kang mag-alala. Nandito ako para siguraduhin makakamit mo ang hustisya. Kahit igapos ko pa siya't pilitin, hihilahin ko siya ng personal para humingi ng tawad sa'yo. Napaluha si Snow, nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Salamat, Dad, Mom, okay lang naman ako. Ang hiling ko lang, sana matauhan si Sister, bago tuluyang masira ang buhay niya. Mas lalong sumimangot ang mukha ni Ingrid. Hindi ko akalaing magagawa niya ang ganito kababang bagay. Ano bang kasalanan ng pamilya natin para pagdusahan to? Kung alam ko lang, sana hindi na lang namin siya binalik. Si Snow lang sapat na para sa amin, pero hindi nakinig ang ama mo, ngayon tuloy, tingnan mo ang nangyari. Napakunot ang noo ni Maximo, halatang nababahala. Tama na, itigil mo na yan. Ako na ang bahala rito. At higit sa lahat, siguraduhin mong hindi ito makarating sa matanda. Sa panahong ito, kritikal ang labanan niya sa kapatid para sa karapatan sa mana. Hindi siya pwedeng mawalan ng kontrol. Kabanata 73. Sa tahanan ng mga Ford. Matapos patulugin si Little Bun, naglagay ng facial mask si Luna at nakahanda na sanang matulog para sa kanyang beauty sleep, nang biglang kumislap ang screen ng kanyang cellphone. May tawag. Mula kay Maximo Windsor. Napasingkit ang mga mata ni Luna, saka siya lumabas sa balcony bago sinagot ang tawag. Hello. Hello, ganyan ka na lang ba bumati sa ama mo? Nasaan na ang respeto mo? Sigurado ka bang gusto mong makipagtalo na naman sa akin tungkol dyan? Sana nga wala na lang katulad mo sa pamilyang Windsor. Pero kahit anong gawin ko, dumadaloy pa rin sa iyo ang dugo ng Windsor. At lahat ng maruruming ginagawa mo sa labas, sa pamilya natin bumabalik ang kahihiyan. Ha, marumi, may sinabi na naman ba si Snow? Kailangan pa bang siya ang magsabi? Kalat na yan sa buong internet. Sinasabing lason ka raw, walang pagsisisi, at kabit ka pa raw ng kung sinong lalaki. Wala kang kahihiyan, ipinagmamalaki mo pa sa publiko ang kalandian mo. Huwag mong sabihing inaakusahan lang kita, ha? May mga tao akong nagbantay sa labas ng apartment mo ilang araw, pero hindi ka umuwi. Saan ka ba talaga nakatira ngayon? At saan mo kinukuha ang perang ginagastos mo? Pinaalalahanan kita, Luna, ito na ang huling pagkakataon mo. Umuwi ka na at humingi ng tawad kay Snow. At isa pa, inayos ko na ang trabaho mo sa branch natin sa Singapore. May ticket ka na, bumiyahe ka na sa Makalawa. Ha, pinatapon na siya nito 5 taon na ang nakalipas at ngayon, gusto na naman siyang itapon. Bawat salita'y binigkas ng buo at mabigat ni Luna, Chairman Windsor, oo, may dugo akong Windsor. Pero bukod sa pag-donate ng isang sperm, wala kang naging ambag sa pagpapalaki sa akin. Kaya kahit malunod pa ang reputasyon mo sa kailaliman ng Pacific Ocean, wala kang karapatang sermonan ako. Lalo na ang pakialaman ang buhay ko. Luna, walang hiya ka, pag-isipan mong mabuti ang ginagawa mo, kung ayaw mong. Tot. Pinutol ni Luna ang tawag. Tinapos ang sigaw sa kabilang linya. Ngunit sa pagkakataong ito, walang galit sa kanyang puso, walang hinanakit, walang lungkot. Luna. Isang mayanhing tawag mula sa gilid. Paglingon niya,
Nakita niyang nakatingin sa kanya si Lucas mula sa balkonahe ng kwarto nito, may bahid ng pag-aalala sa mga mata. Nagulat siya. Hala, Lucas, gising ka pa. Lumapit si Lucas sa bahagi ng balkonahe na pinakamalapit sa kanya. May narinig akong ingay sa balkonahe, kaya sumilip ako. Ayos ka lang ba? Kalmado ang itsura ni Luna, saka siya kamandat ng bahagya. Ayos lang ako, si Maximo Windsor lang yun. Paulit-ulit na litanya tuwing tumatawag siya. Kaya ko nang i-recite ang mga sasabihin niya. Hindi sanay si Lucas sa pag-aalo ng damdamin, pero iniabot niya ang kamay sa ibabaw ng rail at marahang hinaplos ang ulo ng dalaga. Huwag kang malungkot. Ngumiti si Luna, at sa ilalim ng liwanag ng mga bituin, ang mukha niya'y kalmado't payapa. Hindi na ako malungkot, sa mundo kasi, ang tanging may kakayahang makasakit sa atin ay ang mga taong pinahahalagahan natin. Mas mahalaga, mas masakit. Pero ngayon, wala na akong pakialam. Dahil wala na siyang pake. Yung huling beses sa ospital, yun na ang huling pagkakataong masasaktan siya dahil sa kanila. Hindi na yun mauulit. O siya, matutulog na ako. Kailangan ko pang gumising ng maaga bukas. Good night. Kumaway si Luna sa kanya. Maaga, wala ka namang lakad bukas, pwede kang magpahinga. Gigising ako ng maaga para mamalengke. Mamalengke, para saan? Tanong ni Lucas. Syempre para magluto, di ba sabi ko dati magluluto ako para sa iyo at kay Little Treasure. Palagi na lang nade-delay. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin nagagawa. Kaka-recover mo lang, hindi mo kailangang magmadali. Magluluto lang naman ako, hindi naman to mabigat. Saktong may oras ako bukas, kaya itutuloy ko na. Oo nga pala. Huwag kang kakain masyado sa breakfast, dapat may espasyo pa sa tiyan mo. Sisiguraduhin kung gugustuhin mong may dalawa tiyan ka. Napangiti si Lucas habang pinagmamasdan ang masayang mukha ng dalaga. Okay. Maagang maaga kinabukasan. Nakasuot si Luna ng light pink na bestide at puting low-heeled sandals. Bahagya lang ang kanyang makeup, at ang dating natural na kulot niyang buhok ay naka-straight na ngayon, malayang bumabagsak sa kanyang balikat. Tulad ng nakasanayan, nakasipit pa rin sa kanyang sentido ang pink na heart-shaped hair clip. Sa kabuuan, mukha siyang perpektong ilarawan ng isang ideal wife and loving mother. Nakaupo si Lucas sa sofa habang nagbabasa ng dyaryo, at sandaling napatigil ito nang mapatingin sa kanya. Itong ayos mo. Kung walang espesyal na okasyon, karaniwan ay simple at magaan ang estilo ni Luna. Pero ngayon, ito ang unang pagkakataong nakita niya ang dalagang ganito ang ayos. Tila isang tunay na ginang. Masiglang tumatalon si Luna sa harap niya. Mukha ba akong kasal at may asawa? Tiningnan siya ni Lucas, at sa kanyang mga mata ay may lalim at kahulugan. Sobrang mukha. Kasal at may asawa. Walang mas magandang katagapa roon. Hehe, ayos. At least, hindi ako madedaya sa palengke kapag ganito itsura ko. Tumango si Luna, tila kontento. Sige, alis na ako. Pero bago pa man siya makalakad, hindi na gumalaw ang mga paa niya. Nakapulupot na naman sa kanyang binti si Little Bun. Hindi na alam ni Luna kung matatawa o maiiyak habang tinitingnan ang kanyang leg accessory. Baby, bakit gising ka na ng ganito kaga? Ikinuskos ni Little Treasure ang inaantok pang mga mata, sabay taas ng mga kamay, humihiling ng karga. Syempre, kinarga siya ni Luna. Pupunta lang naman ako sa palengke, babalik din agad si tita. Pero ayaw pa rin bumitaw ni Little Bun, nakayakap na sa leeg niya ngayon. Pwede ba kaming sumama? Biglang sabat ni Lucas mula sa tabi. Nagulat ni Luna. Kayong pareho, sasama rin kayo. Saktong makakalakad-lakad si Little Treasure, ani Lucas. Tumango rin ng madiin si Little Bun, halatang determinado. Nagkamot ng ulo si Luna. Syempre, pwede, pero baka medyo magulo sa palengke, ha? Hindi ako pupunta sa supermarket, sa malaking palengke ako pupunta, medyo malayo pero sariwa ang mga bilihin doon. Walang problema, tara na. Inilapag ni Lucas ang dyaryo at kinuha ang susi ng sasakyan. At ang simpleng solo trip ni Luna ay naging family outing kasama si Little Bun at si Big Bun. Sa underground garage. Habang nakatitig sa hanay ng makikinang na kotse, napalunok si Luna, lalo na nang mapadapo ang mga mata niya sa puting sports car, ang kanyang male god na si Little White. Napansin ni Lucas ang pagtitig niya sa puting Bugatti. Ito ba ang gusto mong gamitin natin? Natauhan si Luna at mabilis na umiling. Nako, pupunta lang tayo sa palengke, hindi pwedeng sports car ang dala. May mas simple ka bang sasakyan dyan? Tumingin siya sa paligid. Wala, talagang wala. Pero nagulat siya nang tumango si Lucas. Meron. Pagkatapos ay pinindot nito ang isang switch, at mula sa nakatagong bahagi ng garahe, lumabas ang isang itim na family car. Simple pero elegante, tinatayang nasa 70,000 dolyar ang presyo, at mukhang bago pa. Napakabilis ng tango ni Luna. Perfect na to. Pero napakunot ang noo niya. Bakit may ganitong klaseng sasakyan si Lucas sa garahe niyang punong-puno ng mga luxury car? Parang nabasa ni Lucas ang iniisip niya. Para sa'yo yan. Inihanda ko nung unang dumating ka. Pero hindi mo naman ginamit. Kaya pala, iyon pala ang sasakyang inihanda nito para sa kanya noon pa. Nakita ni Luna ang bahagyang lungkot sa mga mata ni Lucas, at nakaramdam siya ng konting guilt. Parang may malaking kasalanang nagawa. Mabilis siyang nagpaliwanag, kasi mas convenient ang subway sa akin, at hindi rin ako naiipit sa traffic. At bago pa humaba ang usapan, mabilis niyang iniba ang paksa. Tara na, kapag na-late tayo ng kaunti, ubos na agad ang magagandang paninda, at maaapektuhan ang performance ko sa kusina. Kabanata 74.
Sa daan pa lang, binuksan ni Luna ang bintana ng sasakyan. Ang simoy ng maagang umaga ay bahagyang malamig at dumampi ng kaaya-aya sa kanyang mukha. Kasabay nito, tila nawala rin ang bigat at inip na naipon sa loob ng mga nagdaang araw. Binuksan naman ni Lucas ang radyo, at agad na lumaganap sa loob ng kotse ang malambing na himig ng isang light na kanta. Pagkalipas ng kalahating oras sa ganitong ambiguous na atmosphere, sa wakas ay nakarating na rin sila sa wet market. Gusto mo bang bilhan kita ng mask? Tanong ni Lucas, halatang nag-aalala. Para maiwasan ang abala, hindi na niya isinama ang mga bodyguard. Hindi na, wag na. Yung mga tao dito sa palengke, abala sa trabaho at wala ng oras para magchismis. Tsaka tingnan mo naman ako ngayon, mukha akong huwarang ginang. Sigurado akong walang makakakilala sa akin. Ang dapat magmask, kayo ni Little Treasure. Pabirong sabi ni Luna. Bagamat maaga pa, dagsa na ang mga tao sa loob ng palengke. Siksikan at tuloy-tuloy ang galaw ng mga mamimili. Nag-alala si Luna na baka hindi komportable si Little Treasure kaya yumuko siya at kinarga ito. Unang beses ni Little Treasure sa ganitong klaseng lugar. Palaipat-lipat ang tingin niya sa paligid, at ang kanyang munting ulay palaipat-lipat din ang sandig sa kaliwat ng balikat ni Luna, sobrang tutok sa pagmamasid. Pero nitong mga nakaraang araw, medyo nadagdagan na ang timbang ng Little Bun. Matapos siyang buhati ng ilang minuto, napagod na rin si Luna. Napansin ito ni Lucas at agad na inilahad ang mga braso para akuan ang bata. Ako na. Nasa bisig na ni Lucas si Little Treasure, pero ang mga kamay nito'y nakayakap pa rin sa leeg ni Luna, ayaw bumitaw. Medyo tumindi ang ekspresyon ni Lucas. Alam mo bang ang bigat mo na? Parang tinamaan ng kidlat si Little Bun, parang isang batang babae na tinawag na mataba. Bagamat natatawa si Luna, agad niya itong pinakalma. Huwag mong pakinggan yung daddy mo. Hindi ka naman mabigat, pwede ka pa nga tumaba ng kaunti. Pero mas maganda sa mga braso ng daddy mo kasi mas matangkad siya, mas kita mo ang paligid. Bahagyang napanatag si Little Treasure, pero hindi na siya interesado sa scenery. Imbes, buong lakas siyang nakatitig kay Luna, natatakot na baka mawala siya sa gitna ng tao. Kapag medyo napapalayo si Luna, agad itong inaabot ng bata. Oy, ang sariwa ng isda doon. Nagmadaling tumakbo si Luna papunta sa isang pwesto, parang mudfish na may layunin. Sumulyap si Lucas sa kanya, saka iniangat ang isang kamay niya at hinawakan ang kamay ng dalaga. Napatigil si Luna, tumingin siya sa kamay nilang magkahawak, mainit ang kanyang palad. Si Little Treasure kasi, natatakot na mawala ka, ani Lucas, parang napilitan lang siyang hawakan ang kamay nito. Napatingin si Luna kay Little Treasure, at napansin niyang punong-puno ng kaba ang mukha ng bata. Miss, kukunin niyo ba tong isda? Tanong bigla ng alis sa pwesto. Oo, kukunin ko. Nakalibot na ako sa buong palengke, at dito sa inyo pinakasariwa ang mga isda, ante. Nako, ang galing mo pumili, Mrs. Tanungin mo pa ang iba, lahat ng tao rito alam na ako ang may pinakamagagandang isda sa buong palengke. Sabay tawa ng ale. Pero habang nakikinig si Luna, may napansin siyang kakaiba. Sandali lang, tinawag siyang Mers, ng tindera. Ibig sabihin, akala ng ale, pamilya silang tatlo. Wala na, ayaw na niyang magpaliwanag pa. Kaya hindi na nagsayang ng hininga si Luna. Ante, isa pong isda. Sige, anak, tapat ang pagbibigay ng sukatan ng ale at binigyan pa siya ng malaking diskwento. Matapos ang bentahan, ngumiti ang ale at tumingin kay Lucas na may kargang bata. Nako, ang swerte mo naman, iha. Ang gwapo ng asawa mo, pati ng anak ninyo. Kahit nasa gitna ng palengke at may buhat na bata, napanatili pa rin ni Lucas ang kanyang kakaibang karisma. Parang natural lang talaga sa kanya. Haha, ganun ba, pero maganda rin naman ako, no? Pabirong sagot ni Luna. Oo naman, lahat kayo magandang lahi, lalo na tong munting baby nyo. Nakakagigil sa kakyutan, mana sa'yo at sa asawa mo. Oh, eto, bibigyan kita ng isa pang maliit na isda, libre na. Napakapit si Luna sa pisngi niya, mana sa kanya at kay Lucas. Parang hindi yun ang unang beses na may nagsabi ng ganun. Pagkatapos noon, para silang naging atraksyon sa buong palengke. Saan man sila mamili, may libreng bigay mula sa mga tindero. May sibuyas, bawang, itlog, isda, hipon at kung ano-ano pa at halos mapuno na ang basket ni Luna. Pakiramdam niya ay para siyang nakatuklas ng bagong paraan para yumaman. Tuwang-tuwa niyang sabi, grabe, hindi ko inakalang ganito karami ang makukuha natin basta kasama lang si Little Treasure. Dapat isama natin siya palagi. Tumanggaw-tango si Little Treasure. Sige, sumang-ayon din si Lucas. Sa huli, matagumpay silang tatlo na umuwi. Maganda ang mood ni Luna sa biyahe pauwi. Sa kalagitnaan ng biyahe, bigla siyang natauhan at napasigaw, Lucas. Alam mo ba kung saan yung apartment ko? Lumiko ka sa kaliwa sa susunod na kanto. Alam ko, babalik ka ba roon? Tanong ni Lucas habang kalmadong iniikot ang sasakyan papunta sa apartment niya. Kahit minsan lang siya nakapunta roon dati. Oo, kukunin ko lang yung secret spice mix ko. Hintayin niyo lang ako. Sige. Pagpasok ni Luna sa apartment building, mabilis niyang kinuha ang spice mix at bumalik na agad. Sa pagdaan niya sa lobby, bigla siyang tinawag ng receptionist, Oy. Sandali lang, ikaw si Luna Windsor, di ba? May 2 package ka rito, ilang araw nang naiwan. Kukunin mo pa ba? Habang sinasabi iyon, hayagan siyang tinitigan ng receptionist, halatang naghahanap ng chismis. Sa isip-isip niya, baka matagal nang kasama ni Luna ang mayaman na sponsor niya kaya hindi na siya bumalik.
Pero hindi man lang napansin ni Luna ang mapanghusgang tingin ng babae. Tahimik lang niyang kinuha ang 2 kahon at lumabas. Pagkarating sa labas, kitang-kita agad mula sa malayo si Little Treasure na nakasandal sa bintana ng kotse, halatang abot-abot ang pag-aalala sa paghihintay. Lumitaw ang init sa mga mata ni Luna. Pero bago pa siya makalapit, biglang lumitaw ang 3 lalaking nakaitim, mabilis na papalapit. Isang sulyap pa lang, alam na ni Luna may masama silang balak. Agad na kumislap ang mata ni Luna, puno ng sanay na pag-iingat. Mabilis niyang ibinaba ang hawak niyang mga gamit at walang alinlangang itinaas ang lelayan ng palda niya. Isang mabilis na sipa ang pinakawalan niya sa lalaking nauna at dahil hindi ito nakahanda, lumipad ito palayo. Sandali munang natulala ang 2 kasamahan, bago sila muling bumawi. Mas mabangis na ang kanilang pag-atake. Ngunit dahil nakapangbabaeng kasuotan si Luna ngayon, limitado ang kanyang kilos. Nahirapan siyang tapusin agad ang laban. Habang nakikipagbuno siya sa 2, isang lalaki pa ang biglang lumitaw sa likuran at sinunggaban ang kanyang braso, sabay tangka ng pagtali rito gamit ang lubid. Handa na sanang gumanti si Luna nang bigla na lang itong bitawan ng lalaki at sumigaw ng sobrang sakit. Narinig pa niya ang crack, tanda ng nabaling buto. Sinundan ng tingin ni Luna ang braso ng lalaki at doon niya nakita si Lucas na paparating mula sa sasakyan, malamig ang ekspresyon at tila nag-aapoy sa galit. Mahigpit ang hawak niya sa pulso ng lalaki, habang bumabalot sa kanya ang nakakakilabot na aura ng kamatayan. Kabanata 75. Hindi na niya masundan kung anong klaseng pag-ikot ang ginawa ni Lucas. Ang nakita lang niya ay biglang umikot ng pahiga ang buong katawan ng lalaki bago ito bumagsak sa lupa na parang sako ng bigas. Hindi na ito gumalaw pagkatapos noon. Dahil sa bangis ng ginawa ni Lucas, napatingin sa isa't isa ang natitirang 3 lalaki at kusa silang umatras. Okay ka lang ba? Nang humarap si Lucas kay Luna, may bahid pa ng pangil ang tingin niya. Napatango si Luna, waring lutang pa. Oo, ayos lang ako. Hindi pa niya kailanman nakita si Lucas na nakipaglaban. Ang alam niya, isa itong mahinahon at maginoong tao. Hindi niya inaasahang, ganito ito kagaling lumaban. Bigla namang huminto sa di kalayuan ng isang itim na Ferrari. Bumukas ang pinto at may bumaba. Suot ang isang mamahaling tailor-made na Giorgio Armani suit, si Maximo Windsor. Tiningnan nito si Lucas na parang basura, saka mapanlit na sinipat ang sasakyan nila. Luna, ito ba ang lalaki na kinakasama mo nitong mga araw na to? Kaya ka hindi umuwi, sa kotse pa lang niya, halatang wala pang 1 milyon. Sa narinig, halos matawa si Luna sa inis. Sa kotse mo ba sinusukat ang pagkatao ng isang lalaki? Sa totoo lang, ang pinakamasakit ay hindi man lang ito nagalit sa posibilidad na naging kabit siya, kundi sa katotohanang wala siyang kapangyarihan o impluwensya. Mas karapat-dapat ba kung naging kabit siya ng isang lalaking may Bentley? At kung hindi sa kotse, sa mukha ko ba siya huhusgahan? Akala ko pa naman may nahanap kang disente. Yun pala, isang boy toy lang. Paurong ka ng paurong habang tumatagal. Sigaw ni Maximo. Hindi man pangit si Lucas, pero sa tingin ni Maximo, sa klase ng sasakyan nito, malamang isa lang itong maliit na negosyanteng walang kwenta. Hindi nakahimik si Luna. Boy toy, tinawag niya si Lucas ng ganun. Pagkatapos siyang murahin, tinitigan ni Maximo si Lucas na may halong yabang at pananakot. Ikaw, alam mo ba kung sino siya? At naglalakas loob kang lamandi sa anak ni Maximo Windsor. Alam mo ba na kaya kitang puksain dito sa buong kabisera? Ngunit, kapag nasa harap ng ibang tao, si Lucas ay hindi madaldal. Lalo na sa harap ni Maximo, mas naging malamig pa siya. Tinapunan niya lang ito ng matamlay at mayabang na sulyap. Hindi man lang pinagaksayahan ng isang matinong tingin. Handa na sanang muli siyang murahin ni Maximo, pero sa di maipaliwanag na dahilan, biglang may pumasok na kaba sa dibdib niya. Hindi niya maituloy ang sasabihin. Maliit lang na boss ito. Pero bakit parang ang bigat ng dating? Sok. Ang babong anak kong to, nadala lang siguro sa forma ng lalaking to. Luna, yung sinabi ko kagabi, bukas pa rin yun. Hindi pa huli ang lahat. Sumama ka na lang ulit sa akin. Wika ni Maximo, parang nagpapalimos pa ng pabor. Ngumiti si Luna, saka mahigpit na kumapit sa braso ni Lucas. Pasensya na, pinili ko na ang boy toy ko. Bumalik ka na lang sa pinanggalingan mo. Luna, pagsisisihan mo to. Galit na galit si Maximo habang nakikita silang magkaakbay na lumalakad palayo. Nakakunot ang noo niyang utos sa bodyguard, sundan sila. Maraming bagay ang nagulat sa kanya ngayong araw. Una, ang galing ni Luna sa pakikipaglaban. Sa pagkakaalam niya, mahina ang anak niya ito. Pangalawa, ang lalaking yun. May kakaiba sa pagkatao ng lalaking yun. Sa loob ng kotse, napakamot agad si Luna at nagpaumanhin, sorry, napag-alitan ka pa ng dahil sa kin. Ayos lang. Kahit pinagsabihan siya kanina, hindi man lang nagalit si Lucas. Dahil syempre, sa huli, si Luna pa rin ang kumapit sa braso niya. At yung salitang, boy toy, dahil nilagyan ito ng, naging tila isang pet name na nakakakilig. Darling, hindi ka natakot, di ba? Nag-aalalang tinanaw ni Luna si Little Treasure. Umiling lang ang bata habang mahigpit na kumapit sa braso niya. Hindi naman takot ang itsura nito, pero halatang malungkot. Bakit kasi 5 taong gulang pa lang siya? Gusto na niyang tumanda agad. Para maprotektahan niya ito, hindi lang basta panoorin mula sa malayo. Nag-aalala si Lucas kung anong iniisip ng anak niya. Anak, trabaho ito ng tatay mo. Huwag mong akuan. Kaunti lang ang may alam ng address ko. Sino naman kaya ang nagpadala sa akin ng package?
Bulong ni Luna habang pinupulot ang isa sa mga kahon para tingnan ang sender. Sayang, malabo ang sulat, hindi mabasa. Akmang magtatanong si Lucas kung kailangan niya ng kutsilyo, pero mabilis na binuksan ni Luna ang kahon gamit ang kamay niya. Skill yan ng bawat babae, magbukas ng package kahit walang gamit. Pagkabukas ng panlabas na kahon, tumambad ang isang eleganteng kahon ng regalo. Sa loob nito, may isang bote ng mamahaling pabango. Kasama nito ay isang simpleng note. Happy birthday. Mula sa rearview mirror, napansin ni Lucas na mukhang masaya si Luna. Kaibigan. Maingat na ibinalik ni Luna ang pabango, saka nagkwento. Galing sa pinsan ko, nasabi ko na ba, yung uncle ko, may isang anak na lalaki at 3 anak na babae. Yung lalaki, hindi niya anak. 2 sa mga babae, anak ng kabit. Isang anak lang talaga ang ipinanganak ng auntie ko, si Ellie Windsor. Medyo lumuwag ang ekspresyon ni Lucas. Pinsan lang pala, ayos. Nagpakita ng pagkamis si Luna. Sa pamilya Windsor, si Ellie lang ang mabait sa kin. Kahit medyo malamig ang personalidad niya. Noong una, dahil sa itsura niyang parang saplode, iniiwasan ko siya. Pero paulit-ulit niya akong pinayuhan na mag-ingat kay Snow. Hindi ko lang gaanong pinansin. Ang totoo, kayong dalawa ang may pagkakapareho. Parang malamig sa labas, pero mabait sa loob. Sa isip-isip ni Lucas. Pinuri siya, pero hindi niya alam kung matutuwa ba siya o hindi. Ganito ba yung tinatawag na, good guy card? Tapos na si Luna sa unang package, kaya bumaling na siya sa pangalawa. Sa pagkakataong ito, hindi malabo ang sulat, pero walang sender. Anonymous package. Nahak na nga ako nitong mga nakaraang araw, baka naman pasabog to, no? Sabi ni Luna habang marahang inalog ang kahon. Tahimik, wala siyang naririnig. Hayaan mong ako na. Mula sa driver's seat, iniabot ni Lucas ang kamay niya. Paano ka magmamaneho at magbubukas ng kahon? Pero hindi pa siya natapos magsalita, napansin niyang iniwan ni Lucas ang manibela, pero tuloy-tuloy pa rin ang takbo ng sasakyan. Kahit sa intersection, kahit palumiko. Nanlalaki ang mata ni Luna. Paano? Anong klaseng kotse to? Binago ko ang system. Walang emosyon na tugon ni Lucasa. Bagamat bihira ang ganitong kotse, hindi na siya ganun nagulat. Pero, siya mismo ang nag-modify. Doon niya napansin, kahit parang karaniwang kotse lang ito sa labas, ang interior ay ibang-iba. Hindi lang binago ni Lucas ang makina pati kabuuan. Ang upuan sa ilalim niya, totoong dekalidad na leather ba to? At tong metal handrail, sobrang kintab. Baka high-tech na material na ito. May palawit pang jade sa harap. Ang kinang nito, sobrang linaw at busilak, baka nga ice jade yun. Ayaw na niyang ipagpatuloy ang iniisip niya. Pagkatapos makabawi, agad siyang nagbigay paalala kay Lucas na nasa harapan, Lucas, mag-ingat ka. Baka naman. Bang! Naputol ang boses niya sa biglang pagsabog ng tunog. Kabanata 76. Boom! Isang ulap ng kumikislap na pulbos ang sumabog gaya ng mushroom cloud, tumapon sa ulo at damit ni Lucas. Pagtingin ng mas maigi, sa gitna ng magulong sumabog, nagkalat ang napakaraming makinang na bagay na. Parang, mga diamante. Hindi na kailangang tanungin pa. Alam na agad ni Luna kung sino ang nagpadala. Kaya lang, mukhang lalong pumangit ang panlasa nito. Kung ang isang tao ay nangingibabaw gamit ang kayamanan, ito, nangingibabaw gamit ang mga diamante. Bagamat hindi malalaki ang bawat bato, sobrang dami naman, na kung bawat isa ay gawing singsing, makakapag-propose ang daan-daang libong lalaki sa kani-kanilang mga kasintahan. Hindi lang si Lucas ang nabiktima, pati si Luna at Little Treasure sa likod ay nadaplisan din ng kumikislap na kalat. Ang buong sasakyan ay kumikintab sa bawat galaw. Hindi agad sila nakapag-react na tatlo, napatulala na lang sila. Pinunasan ni Luna ang mukha niya, saka tinulungan si Little Treasure. Pagkatapos ay mabilis siyang yumuko para tulungan si Lucas. Sorry talaga, nasaktan ka ba? May pumasok ba sa mata mo? Humarap si Lucas at hinaplos ang buhok niya. Mula roon, isang ambon ng maliliit na diamante ang nahulog, kasama ang isang maliit na papel. Pinulot niya ito at binasa ang nakasulat. Dearest, happy birthday. You still like this sort of thing, right, KD? Tumingin si Lucas sa kanya, may halong pag-aalinlangan sa mga mata. Gusto mo ba talaga ng ganitong klaseng pakulo? Medyo napaisip siya, masyado ba siyang tahimik na magpakita ng intensyon? Mas epektibo ba ang lantaran gaya nito? Napasimangot si Luna. Sa itsura ko, mukha ba akong may hilig sa ganito? Kahit sabihin mong sorpresa to, more like horror thriller ito, okay. Lucas, kahit gaano ka kayaman, huwag na huwag kang manligaw ng ganito, ha? Kapag gusto mong manligaw, turuan na lang kita. Promise ko yan. Sa narinig, bahagyang kumarbo pataas ang labi ni Lucas. Eksakto ang gusto niyang marinig. Okay. Sa gilid ng paningin niya, napansin ni Lucas ang isang sasakyang sumusunod sa kanila. Mukhang kotse ni Maximo. Nahalata ni Luna ang pagbago ng ekspresyon niya, kaya sumilip din siya. Fuck, hindi pa rin sumusuko tong matanda na to. Kailangan ba nating iwasan sila? Tanong ni Lucas. Nag-isip si Luna, pero umiling rin agad. Huwag na, hindi rin naman sila makakapasok sa looban. Nasa kotse pa si Little Treasure, delikado kung magpapaharurot tayo. 10 minuto ang nakalipas, sa harap ng Platinum Palace. Dumating ang maliit at simpleng itim na kotse ni Lucas na hindi talaga tumutugma sa mga mamahaling kotse na papasok at palabas ng lugar.
Pero ilang metro pa lang bago makarating sa gate, tumindig agad ang gwardya, sumaludo, at galanteng binuksan ang gate para sa kanila. Nakatitig pa ito sa kotse hanggang sa mawala na sa paningin nito ang kotse. Pero si Maximo, na pilit sumunod, ay agad na hinarang. "Hello sir, pakipakita po ng pass," seryosong sabi ng gwardya. Nabahala si Maximo habang pinapanood ang itim na kotse na lumiko sa likod. "Anong pass? Kung wala kayong pass, kailangan kayong tawagan mula sa loob para papasukin kayo," paliwanag ng gwardya. Napakunot noo si Maximo. Bakit yung kotse kanina, nakapasok agad? "Residente po namin siya," sagot ng gwardya. "Ano?" Biglang nagiba ang kulay ng mukha ni Maximo. "Mali ba to? Platinum Palace ito, tahanan ng pinakamayayaman sa buong Kabisera. Hindi basta-basta ang nakakalipat dito. Paano naging residente ang boy toy na yun na may mumurahing sasakyan? O baka Katie wala lang siya, o assistant, o anak sa labas ng may-ari." Hindi pwedeng totoo to. Pagkatapos ng sunod-sunod na kaguluhan, sa wakas, nakarating din ang tatlo sa bahay. Pagkababa ng lahat ng pinamili sa kusina, hindi agad pagluluto ang inatupag nila kundi ang pag-shower muna. Puno pa sila ng fairy dust at maliliit na diamante. Sa bawat hakbang nila, parang may libo-libong dolyar ang nahuhulog sa sahig, kaya't bawat galaw ni Luna ay maingat. Isang uri ng pagpapahirap sa sarili. Pagkatapos maligo, nagpalit si Luna ng komportableng damit na magaan at madaling makakilos, parang isang mandirigmang handang sumabak sa digmaan. "Kailangan mo ba ng tulong?" tanong ni Lucas habang bumaba mula sa itaas kasama si Little Treasure. Ang bango ni Little Treasure pagkatapos maligo, kaya't niyakap agad siya ni Luna. "Tawagan mo si Winwin para tulungan ako. Kayo, umupo na lang muna at manood ng TV habang hinihintay ang pagkain. Sayang naman ang ligong yan kung madudumihan ulit." "Wala si Winwin. Binigyan ko ng day off silang lahat," sagot ni Lucas. Day off. Napaisip si Luna, at naisip na baka magandang pagkakataon ito para maging involved si Little Treasure. "Sige na nga, tulungan na lang ninyo ako. May apron ba kayo? Nakalimutan ko bumili kanina habang namimili tayo." "Meron." Mula sa tumpok ng mga plastic bag, kinuha ni Lucas ang isang supot at binuksan ito. Laman nito ang tatlong apron na magkakapareho ang kulay at disenyo. Dalawang malaki at isang maliit. "Ha, kailan mo pa nabili to?" gulat ni Luna. "Binigay ng babae sa tindahan ng alimango. Libre daw." Okay, mukhang kung ano-ano na lang talaga ang pinamimigay ngayon." Kinuha ni Luna ang maliit na apron at tinawag si Little Bun. "Little Treasure, halika rito, isuot natin to sayo." Masiglang tinaas ni Little Treasure ang maliliit niyang braso, puno ng kasiyahan. Tinulungan siya ni Luna, itinali sa likod, at ngumiti. "Grabe, kahit naka-apron ka, sobrang cute mo pa rin." Paglingon niya, nakita niyang nakasuot na rin ng pink apron si Lucas. Isinuot niya ito sa ibabaw ng casual niyang suot. Kahit na ganun, napaka-handsome pa rin ng dating niya. May kakaibang charm at contrast ang itsura niya ngayon. "Ay nako, hindi ko na kaya. Kailangan ko ulit mag-picture." Tumakbo si Luna para kunin ang cellphone at nagsimulang mag-picture ng sunod-sunod. Paminsan-minsan ay inaabutan si Little Bun ng props gaya ng kamatis o buto-buto para may hawak sa litrato. Sa tabi ng cute na Little Bun ay ang cool na Big Bun na kung tutusin ay dapat mukhang out of place, pero sa halip, para silang isang perpektong pamilya. "Gusto mo ba kuhanan ko din kayo?" biglang tanong ni Lucas. "Ha, huwag na." Kayo ni Little Treasure, sabay kuha ng apron at sinuotan siya habang nagsasalita. Hindi na napigilan ni Little Treasure ang sarili, tumakbo siya papunta kay Luna, yakap agad. Sa totoo lang, ayaw sanang mag-iwan ni Luna ng masyadong maraming alaala at bakas, pero paano katatanggi sa mga matang puno ng tuwa at pag-asa? Bahala na, bakit pa mag-iisip ng malayo kung masaya naman ngayon? Enjoyin ang alak ngayon, ang sakit ng ulo bukas na. Ang mga kuha ni na Luna at Little Bun ay sobrang natural. Pinangunahan ni Luna ang kakulaitan. Nagpo-pose sila na parang pinapasabog ng lotus root si Little Bun ng energy waves habang siya naman ay tinatangay sa ere. Sa sobrang saya, nakalimutan na nilang kailangan pala nilang magluto. "Buwisit ka, Lucas, bakit pati pagkuha ng litrato, ang galing mo?" Habang tinitingnan ni Luna ang mga larawan sa phone niya, manghang-mangha siya. Ang ayos ng framing, perfect ang lighting na parang kuha sa isang profesional na photoshoot. Gustong-gusto niya itong gawing wallpaper sa phone niya, pero hindi. Dahil sa kakaibang sitwasyon ni Little Treasure, palagi siyang maingat na huwag malik ang kahit anong pagkakakilanlan tungkol sa bata. "Kung anak ko to, sigurado araw-araw may post ako ng litrato niya. Hanggang lahat ng friends ko sa internet, ay unfriend na ako sa kakapost." Kabanata 77. Tatlo silang nagtulungan, kaya mabilis ding natapos ang paghahanda ng isang hapagkainang puno ng mga ulam. May pritong crispy pata na may sili at asin, crayfish sa espesyal na sauce, maanghang na alimasag, inihaw na manok, pan-fried beef steak. Halos lahat ay main dishes, at puro karne kaysa gulay. Para kay Luna, na palaging nagdijete, isa itong matinding sakripisyo. Pero para kay Little Bun na medyo payat pa, at kay Lucas na laging pagod dahil sa trabaho, kailangan nila ng sapat na nutrisyon. Habang tinitingnan ang mesa na puno ng nakakatakam na pagkain, napailing si Lucas sa gulat. "Ngayon ko lang talaga pinaniwalaan yung sinabi mo noon." "Alin doon? Na gusto mong maging chef?" Tumawa si Luna ng masigla. "Akala mo nagbibiro ako, no? Medyo kalawangin na ako,
Pero pag may experience, hindi ka talaga mawawala. Chef talaga ang gusto mong pangarap noon. Tanong ni Lucas, tila hindi makapaniwala. Unti-unting nawala ang ngiti ni Luna. Huwag kang tatawa, pero hindi talaga chef ang gusto kong maging, kundi gusto kong maging mabuting asawa. Bahagyang sumikip ang mga mata ni Lucas, at may malamig na aura na bahagyang damaloy mula sa kanya. Maging mabuting asawa, napakasimpleng linyang puno ng damdamin. Pero ang masakit, hindi siya ang taong iyon. Sobrang inosente ko noon. Akala ko noon ang kasabihang the way to a man's heart is through his stomach ay totoo. Pero sinong mag-aakala? Sa puntong iyon, biglang naputol ang salita ni Luna at sumulyap kay Little Treasure, na abalang nakatitig sa kaldero ng sabaw. Lumapit siya ng bahagya kay Lucas at ibinulong. Sinong mag-aakalang masyado kung tinaas ang kamay ko? Dapat pala, 3 inches below the belly button, ang ginawa ko. Ilang taon akong nagluto para sa kanya, tapos si Snow, isang gabi lang sa kama. Nakakatawa, di ba? Siya ang nakakatawa. Pagsisisihan niya yan, sagot ni Lucas, parang isang tiyak na katotohanan lang ang sinasabi. Aminado si Luna na kahit papaano, naaliw siya sa sinabi nito, at napangiti. Sige na nga, masaya ang araw na to. Huwag na tayong magsalita ng bagay na makakasira ng mood. Pagtapos ng sabaw na ito, mag-isa na lang ako ng gulay, tapos na tayo. Tiningnan ni Lucas ang basket ng mga gulay. Wala tayong gulay. Ha, wala. Napatingin si Luna sa kawalan. Wala man lang cauliflower, o carrots. Wala. Ha, puro karne lang pala ang nabili ko. Paano natin kakainin to? Malulunod tayo sa mantika, may binigay na talong, pero hindi sapat yun para sa isang ulam. Sa ngayon, may 8 silang ulam na puro karne, at 2 gulay lang, sweet sliced lotus at cold tomato syrup. Okay lang, pupunta ako sa bahay ni Lucian at kukuha ng gulay. Ha, may gulay yan si Second Young Master. Gulat na tanong ni Luna. May greenhouse siya sa likod. Astig, pero ako na lang ang pupunta. Sigurado akong hindi mo alam kung anong pipiliin. Sige, ako na lang magbabantay ng sabaw. Isama mo si Little Treasure, baka hindi ka kilala ng mga gwardya, paalala ni Lucas. Okay, babalik din agad kami. Dahil kasama niya si Little Bun, walang naging problema si Luna sa pagpasok sa greenhouse sa likod ng bahay ni Lucian. At totoo nga, sobrang ganda ng mga gulay doon. May kintab, makatas, at mas sariwa pa kaysa sa mga tinda sa palengke. Siyempre, kakaani lang kasi. Ang galing talaga ni Lucian. Marunong mabuhay. Habang may hawak na basket at pumipitas ng gulay kasama si Little Treasure, biglang may matinis na alarmang tumunog sa ibabaw nila. Napatingala si Luna. Anong meron? Maya-maya pa, isang malakas na sigaw ang dumagundong mula sa likuran. Hoy, magnanakaw. May lakas ka ng loob magnakaw ng gulay ng batang master na to, eh. Little Treasure, Luna. Nakapijama pa si Lucian, gusot ang buhok, halatang bagong gising. Para siyang estatwang napatitig sa dalawa. Bitbit ang basket, napangiwi si Luna. May alarm system ka pa talaga sa greenhouse mo. Grabe ka, Second Young Master. May nakabaon bang ginto rito? Tinitigan siya ni Lucian na para bang nasaktan ang buong pagkatao niya. Gaga ka ba? Ang kapal ng mukha mo. Ibalik mo lahat ng cauliflower, repolyo, at turnip greens na pinitas mo. Ako mismo ang nagtanim niyan. Araw-araw ko silang dinidiligan, pinapakain ng abono, pinapatugtugan ng musika, binabasahan ng kwento, at pinapatawa. Sila ang kayamanan ko. Mas mahalaga pa sila sa ginto, alam mo ba? Wala kang makikitang ganyang kasariwa at kalulusog na gulay kahit saang bahay ka pa pumunta. Isasahog mo lang. Sayang na sayang. Si Luna naman ay parang hindi makapaniwala. Akala niya kaya nagtanim si Lucian ay para kainin ang mga gulay, hindi para gawing mga anak, ang mga ito. Hindi rin niya inakala na ganito pala ang trip ni Second Young Master. Ibalik mo na agad. Kumurap si Luna. Huli na. Napitis ko na. Gusto mo bayaran ko na lang. Binabayaran mo ang mga anak ko. Nilalay mo sila. Luna, lalabanan kita. Nagtaas ng mangga si Lucian at sumugod na parang galit na manok. Mabilis na hinailan ni Luna si Little Treasure. Takbo, sigaw niya, at magkasabay silang tumakbo habang habol hininga. Pagkarating sa may pinto ng bahay, sumigaw si Luna. Lucas Ford, tuluang. Lumabas si Lucas mula sa bahay, kalmado pa rin ang tindig. Welcome back, kumusta ang pagkuha? Agad na nagtago si Luna sa likod niya habang hawak-hawak si Little Treasure. Sa sandaling iyon, dumating si Lucian na parang bulkang sisabog. Kuya, hindi mo alam kung gaano katarantado tong dalawang ta. Pinasok ang greenhouse ko at ninakaw ang mga anak ko, ang mga gulay ko. Tahimik pero buo ang tinig ni Lucas. Ako ang nagutos sa kanila. Sa isip-isip ni Lucian, of course, sa likod ng mga pasaway na bata, may mas pasaway na magulang. Sobra na kayo, sigaw ni Lucian. Hindi ko na alam kung paano, pero ibalik niyo sa akin ang mga anak ko. Sumilip si Luna mula sa likod ni Lucas. Patay na sila. Ano, halos mapasigaw si Lucian. Ibabaon ko sila at ipagdadasal ang mga kaluluwa nila. Tama na yun, di ba? Pero mas maganda siguro kung kainin na lang sila. Ikaw, malupit kang babae, lalaban ako, mamamatay tayong dalawa. Sumugod na naman si Lucian, galit na galit, pero biglang hamarang sa kanya ang isang gwapong robot. Sa likod ng robot, naroon si Little Treasure, malamig ang titig na nakatutok kay Lucian na para bang sinasabing, layuan mo si Tita Luna.
Tinitigan ni Lucas ang eksenang parabang hango sa isang sci-fi comedy, sa kapinisilang pagitan ng kanyang mga kilay at napabuntong hininga. Lucian, huwag ka nang manggulo. Kumain ka na lang. Ayoko, magsisimula na sana si Lucian na magwala, pero agad siyang napatigil ng sumandwa sa ilong niya ang amoy ng sobrang sarap na pagkain. Kuya, di ba pinaalis mo lahat ng katulong ngayon? Sinong nagluto? Ako, mabilis na taas kamay ni Luna. Napangiwi si Lucian, hindi makapaniwala. Marunong ka magluto, nakakain ba yan? Safe ba yan? Dinala siya ni Luna sa lamesa, at pagdating doon, lahat ng ulam, pang head chef ang dating. Napatulala si Lucian. Ikaw talaga yung nagluto nito. Mabilis na kinuha ni Luna ang mga gulay na pinita sa greenhouse ni Lucian at igisa agad ang mga ito. Nang makita mismo ni Lucian ang buong proseso, napilitan siyang maniwala. Pero dahil galit pa rin siya sa pagnanakaw sa mga anak niya, hindi pa rin siya nagbigay ng puri. Anong taon na ba ngayon? Yung paniniwalang you can get a man's heart through his stomach. Sana hindi ka pa rin naniniwala sa kalokohang yan. Ang sikreto, alam mo kung nasaan. 3 inches below the belly button yun ang importante. Napangiti na lang si Luna. Nakakatawa at nakakagulat, pareho pa sila ng iniisip ni Lucian kanina. Pero, isa lang ang pwedeng mambare sa sarili niya, at hindi niya hahayaang ibang tao ang gumawa noon. Ganun. Mataas ang isang kilay ni Luna, bago mabilis na kumuha ng kanin at ulam at isinubo kay Lucian. Kabanata 78. Manam, anong pinakain mo sa akin? Lason ba to? Muntik nang iluwa ni Lucian ang pagkain, pero sa susunod na segundo, nagbago agad ang ekspresyon niya. Wow, ang sarap nito. Ano to? Malutong sa labas pero natutunaw sa bibig. Sobrang sarap. Paano naging ganito kasarap? Nakahalukip ka pang mga braso ni Luna at kalmado ang mukha. Akala mo ba hindi totoo ang kasabihang daan sa puso ng lalaki ay sa tiyan? Masiglang tumango si Lucian. Totoo, totoo. Kung may asawa akong ganito kagaling magluto, uuwi ako araw-araw para lang kumain. Kanina, naaawa siya sa kuya niya. Pero ngayon, mukhang jackpot pala ito kay Lucas. Ngayon, gusto mo pa bang ibaon ang mga gulay mong anak sa lupa? Taos-pusong sagot ni Lucian. Hindi na, hindi na. Ang kawali mo na ang perpektong libingan nila. Simula ngayon, pwede mong kunin lahat ng gulay sa garden ko. Basta isama mo lang ako sa hapunan. Grabe, ang sarap ng crayfish. At tong beefsteak, ang lambot. Anong pampalasa ang ginamit mo? Nakakain na ako sa iba't ibang lugar, pero ngayon lang ako nakakain ng ganito ka-espesyal. Secret yan, hindi pwedeng ibunyag. Hoy, tama na, dahan-dahan lang. 3 kaming nagluto niyan, wala pa kaming nakakain kahit isang subo. Pasensya na, kayo na ang maupo, kain na kayo. Wait lang, kailangan ko muna picturean. Ipopost ko sa social media ko. Ang sarap talaga, Little Luna, di ko inakalang may ganito kang talent. Habang kinukunan ni Lucian ng litrato ang mga pagkain, nagtatype na rin siya ng caption. Oh, guys, let me tell you, ang future sister-in-law ko, grabe, sobrang galing magluto. Naiinggit na ako kay kuya. Anong pinost mo? Lumapit si Luna na curious. Agad itinago ni Lucian ang phone niya. Hoy, privacy naman. Privacy ka dyan. Pinost mo na nga sa social media account mo. Tumaas ang kilay ni Luna at agad kinuha ang phone niya para silipin. Friend naman niya si Lucian sa social media. Pero, wala siyang nakita kahit isa. Lucian, anong pinagsusulat mo at bakit hindi ko makita? Sinet mo ako as invisible. Ano ngayon? Karapatan ko yon. Bahala ako sa gusto kong isulat. Ako ang nagluto ng mga yan na nasa picture mo. Habang nag-aasaran at parang mga batang nagtatalo sina Luna at Lucian, tahimik namang nag-scroll si Lucas sa kanyang phone. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita niya ang post ni Lucian at ang nakasulat na, future sister-in-law. Kaya pala hindi pinakita kay Luna. Ilang minuto pa lang ang lumipas, pero dagsa na agad ang mga komento. Russell Scott, holy shit, akala ko nagbibiro ka lang nung huli, totoo palang may girlfriend na si Boss Ford. At mukhang magaling pa magluto, hindi ko inakalang type niya ang housewife style. Kieran York, unexpected. Marunong pala siya magluto. As someone who profiles people, hindi halatang housewife type siya. Old Master Ford, not bad. Madam Ford, ay nako, maganda tong batang to. Sa panahon ngayon, bihira na yung marunong magluto. At yun ba si Little Treasure sa bottom right? Parang tumaba siya. Magaling, magaling. At marami pang ibang comments na nagsasabing swerte si Lucas, nagtatanong kung kailan nila ipakikilala si Luna, at kung kailan sila pwedeng makikain. By the way, Little Luna, may napili na palang manager para sa'yo. Biglang iba ang tono ni Lucian at nagpalit agad ng topic. Gaya ng inaasahan, agad na ibiling ang atensyon ni Luna. Ha, totoo, sino? Hehe, secret, hindi ko sasabihin hanggat di mo ako ipinagluluto ulit. Mukhang tuwang-tuwa siya asarin si Luna bago sabihin. Pumikit na lang si Luna, saka lumingon kay Lucas na nasa tabi niya. Mr. Ford, sino yon? Tiningnan ni Lucian ang kapatid niya na may makahulugang tingin, pero hindi siya nilinggan ni Lucas, at walang kaawa-awang tugon niyang sinabi. Judy Collins. Napasimangot si Lucian at napaisip. Aray ko naman, pusong mamon ko, isa lang namang tadyang ang ipinakain ng asawa mo sa akin, kailangan mo ba agad gumanti? Nagulat si Luna sa narinig.
Judy Collins. Yung Miss Judy Collins na siyang nagpalipad sa career ni Nicole Sloan mula sa pagiging nobody hanggang sa maging international movie star. Siya ang magiging manager ko. Boss Lucas, huwag mong sabihing binuksan mo na naman ang backdoor, para sa akin. Di ba't si Nicole Sloan lang ang hinihandle niya, at hindi na siya tumatanggap ng bagong artista? Sa loob-loob ni Lucian, puro reklamo. Siyempre nag-open ng backdoor. Ako nga tong pinasakay sa eroplano papuntang South City kagabi, at halos di na nakatulog kakapakiusap sa kanya, Pero tikom lang ang bibig niya. Nag-retire na si Nicole Sloan, paliwanag ni Lucas, na para bang simpleng pagkakataon lang ito. Hindi na niya binanggit na nakalib si Judy at matagal nang tumatanggi sa kahit sinong bagong alaga. Napakunot ang noo ni Luna. Totoo pala yung chismis, magre-retire na si Nicole Sloan. Tumanggo si Lucas. Oo, kamakailan lang siyang nagdesisyon. Halata sa mukha ni Luna ang panghihinayang. Sayang naman, sa tuktok ng career niya, pipiliin niyang mag-asawa at magkaanak, siya pa naman ang may pinakamalaking tsansang higaitan si Senior Elaine Wilson na may 12 awards. Siya sana ang unang babaeng artista na makakakumpleto ng lahat ng major acting awards. Isang pangarap na iyon din ang ninanais ni Luna. Pagkatapos ay ngumiti siya at nagbago ng tono. Pero iba-iba naman ang goals ng bawat tao, hindi natin pwedeng husgahan. So ibig sabihin, pumayag si Miss Judy na i-manage ako. Sabi nila, sobrang istrikto raw siya. Pumayag siya, pero kailangan mong pumasa sa test na ibibigay niya. Kapag nakapasa ka, doon pa lang niya bubuuan ang plano para sa training at image mo, paliwanag ni Lucas. Okay, gagalingan ko. Sa totoo lang, sa halip na ma-pressure, mas nakaramdam pa ng ginhawa si Luna nang marinig na may test pa siyang dadaanan. Sa di kalayuan, napailing si Lucian habang nakikinig. Grabe na to, halata namang sineryoso na talaga ni Kuya si Luna. Lahat ng tulong niya, ginagawan pa niya ng rason para mukhang patas at karapat-dapat. Ayaw niyang maramdaman ng babae na may utang na loob siya, baliw na talaga si Kuya sa kanya. At habang unti-unting nagtitiwala si Luna kay Lucas, pakiramdam ni Lucian ay malapit na talagang dumating ang araw na tatawagin niya itong sister-in-law sa totoong buhay. At kapag nangyari yun, araw-araw na akong may libreng masarap na pagkain, hihihi. Kinagabihan. Maagang natulog si Little Treasure matapos maglaro buong araw. Inabot lang ng wala pang 5 minuto bago siya napatulog ni Luna. Maingat siyang yumuko at hinalikan ang noo ng bata, bago tahimik na isinara ang pinto. Sa labas, nakasando sa hagdanan si Lucas. Pagkarinig niya ng pagsara ng pinto, tumingin siya. Tulog na si Little Treasure. Yup, himbing na himbing. Salamat sa araw na to. Walang anuman, nag-enjoy din naman ako. Ngayon lang to ang unang beses na kumain si Little Treasure ng 2 mangkok ng kanin, ani Lucas, halatang tuwang-tuwa. Natawa si Luna. Ako nga dapat ang magpasalamat kay Little Treasure sa suporta niya. Basta hindi ako busy, magluluto ako lagi para sa kanya. Napakunot ang noo ni Lucas, tapos mariing tumanggi. Hindi. Bakit hindi? Tanong ni Luna, gulong-gulo. Tumingin siya rito, at sa kanyang mga mata ay may bahid ng lungkot na hindi niya maitago. Kung palagi mo siyang papakainin ng masasarap na pagkain ngayon, paano na kami kapag wala ka na? Kapag wala ka na, karaniwan lang pakinggan ang mga salitang iyon. Pero ang laman sa likod ng pangungusap na iyon ay parang isang malakas na hampas sa puso ni Luna. Kabanata 79. Pagkatapos marinig ang mga sinabi ni Lucas kagabi, hindi naging maayos ang tulog ni Luna. Buong gabi siyang binangungot ng mga kakaibang panaginip at isa na roon ang si Mario Ferrer, yung CEO na minsang nagbigay sa kanya droga at ng aphrodisiac. Sa panaginip, niyakap niya si Lucas at tuluyang nawala sa kontrol ang mga pangyayari. Bakit ako na naginip ng ganun? Habang nasa banyo, gulo-gulo niyang hinaplos ang buhok at nagsaboy ng malamig na tubig sa mukha. Kailangan niyang bumalik sa tamang wisyo dahil unang araw niya ngayon sa bagong kumpanya. Wala ng oras, bumaba siya at nadatnan ang mag-ama. Ang maliit at malaking ban na nakahanda para suportahan siya. Kaya mo yan, ani ni Lucas habang pababa siya sa hagdan. Si Little Treasure naman ay nagtataas ng wordpad na may nakasulat na, fighting. Katabi niya, isang robot ang nagpapaputok ng konfeti habang paulit-ulit na sinasabi sa mekanikal na boses, fighting. Fighting. Salamat, salamat. Tuwang-tuwa niyang halikan si Little Treasure, sabay bahagyang yuko kay Big Boss habang iniiwas ang tingin. Paano ba naman kasi, halos matikman na niya ito kagabi, kahit sa panaginip lang. Sa harap ng Golden Age Entertainment. Nakatingin sa napakagarbong gusali, ramdam ni Luna ang init sa dibdib. Isang panibagong simula, bagong oportunidad, at bagong hamon. Habang papasok sa matayog na gusali, iisa lang ang nasa isip niya. Attack, with, no, mercy. Habang lumilingga sa paligid, kita ang elegante at mamahaling dekorasyon. Malinaw na may magandang panlasa si Lucian Ford. Ayon sa direksyong ibinigay nito, sumakay siya ng elevator at nagtungo sa pinakadulo ng 17 palapag. Pagkatok niya, sumagot ang malamig na tinig ng babae, pasok. Pagbukas ng pinto, parang lumanes ang paningin ni Luna. Kanina sa labas, nakasisilaw ang liwanag ng gusali, pero sa loob ng opisina, ang mga kulay ay black, white, at gray lamang. Simple pero elegante ang dekorasyon. Sa lamesa, nakaupo ang isang babaeng naka-black rimmed glasses at champagne-colored na professional suit. Hello, Luna Windsor. Simula ngayon ako ang magiging agent mo. Ako si Judy Collins. Baka narinig mo na ang pangalan ko.
Hindi ako basta-basta tumatanggap ng bagong artista, pero dahil magre-retire na si Nicole Sloan, kailangan ng kumpanya ng papalit sa kanya. Habang sinasabi ito, sinipat ni Judy si Luna mula ulo hanggang paa, na para bang sinusukat ang kabuuan niya. Ang unang impresyon niya sa dalaga ay, ibang-iba ito kay Nicole Sloan. Si Luna ay may matapang at mapang-akit na ganda. Isang klase ng kagandahan na bihira sa industriya. Pero delikado rin, isang ganda na pwedeng magdala ng kapahamakan. Nagulat si Luna sa sinabi. Ako ang papalit kay Nicole Sloan. Hindi ba masyadong mataas ang inaasahan? Pero sa halip na mataranta, mas lalo siyang na-excite, dahil ito naman talaga ang matagal na niyang layunin. Kahit ikaw ang pinili ng kumpanya para humalili sa kanya, wala yun sa akin. Bibigyan kita ng 6-month trial period. Kung hindi mo maabot ang mga pamantayan ko, aalisin kita. Pwede ka pa rin sa kumpanya, pero hindi na kita pipiliin ulit. Naiintindihan. Malamig ang tinig ni Judy. Mabilis na sumagot si Luna, yes, madam. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto, at isang maaliwalas at mabilog na batang babae ang pumasok. Siya ang assistant na inilaan ko para sa'yo, ani Judy. Magandang araw, Miss Luna Windsor. Ako si Charlotte Joan, pero pwede mo akong tawaging Lottie. Nahihiyang pakilala ng batang babae. Hello, bati ni Luna na may ngiti, na agad nagbigay ng magandang unang impresyon kay Lottie. Matapos ipakilala si Lottie, ang bagong assistant ni Luna, iniabot ni Judy sa kanya ang isang kumpol ng susi. Ito ang apartment na in-arrange ng kumpanya para sa'yo. Kailangan mong lumipat sa lalong madaling panahon. Napatingin si Luna sa nakaukit sa susi, Pearl River Apartments. Shit. Baguhan pa lang siya pero Pearl River agad. Sa lungsod na ito, ang pinakamamahaling mga villa ay nasa Platinum Palace, at ang pinaka-eksklusibong mga apartment ay sa Pearl River Apartments. Parehong proyekto ng Ford Group. Naalala niyang doon din nakatira si Snow. Golden Age Entertainment, grabe ang yaman. Medyo nahihiyang tugon ni Luna, salamat, Miss Judy, pero, hindi pa ako makakalipat. Mabilis siyang sinipat ni Judy. May boyfriend ka ba? Nagulat si Luna sa tanong at agad sinubukang itama ang pagkakaintindi. Ay, hindi po, wala, hindi dahil sa boyfriend yun. Nangako lang ako sa isang kaibigan na makikitira muna ako sa kanila ng ilang panahon. Pagkatapos nun, lilipat din po agad ako. Sigurado po akong hindi ito makakaapekto sa trabaho ko, at private din po yung tinitirhan ko ngayon. Tumanggo si Judy. Ayokong makialam sa personal mong buhay, pero may ilang patakaran akong gusto mong sundin para hindi tayo magkaproblema sa hinaharap. Una, sa panahong ito, bawal kang umibig. Naiintindihan mo naman siguro kung bakit. Kahit malamig ang tono, ramdam ni Luna ang bigat ng mga salita. Si Judy Collins mismo ang nagpalaki sa career ni Nicole Sloan pero isang lalaki lang ang naging dahilan ng biglaang pagre-retire nito. Malaking dagok iyon sa kanya, at isang sakit na mahirap kalimutan. Miss Collins, sa puntong ito, ang tanging gusto ko lang ay maging pinakamahusay na aktres. Buo ang loob na sagot ni Luna. Ngunit ang tugon ni Judy ay tahimik lamang. Walang emosyon. Alam niya na kapag ang babae ay tinamaan ng pag-ibig, kahit ilang pangako pa ang bitawan, maaaring mawala lahat yon sa isang iglap. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Judy ang ilang alituntunin ng kumpanya at iniabot ang isang dokumento. Ngayong araw, maglalabas ng press conference ang Starlight Entertainment. Layunin nilang ideklara ang official ban sa'yo. Sa atin naman, bukas ng alas 9 ng umaga ang press conference. Nandito sa folder ang mga notes at posibleng itanong ng mga reporter. Basahin mo pag-uwi mo. Yes, Miss Collins, makakaasa po kayo na pagbubutihin ko. Buong pusong sagot ni Luna. Bagamat palaging malamig ang mukha ni Judy at tila walang emosyon, hindi iyon naging hadlang para makaramdam ng ginhawa si Luna. Sa halip, mas lalo siyang kampante. Sa kumpanyang ito, ang lahat ay naaayon-ayos. Ang kailangan lang niya ay mag-focus sa pag-arte. Napakalayo sa dati niyang kinasanayan. Napansin ni Judy ang determinasyon at pasasalamat sa mga mata ng dalaga. Bahagyang tumaas ang kanyang pagtingin dito. Kahit medyo tuso si Lucian Ford, pagdating sa pagpili ng tao, hindi siya pumapalya. Lahat ng pinili niya, nagtatagumpay. Sige, pwede ka nang umalis. May ilang detalye pa akong ipapadala sa'yo. Kung may hindi ka maintindihan, huwag kang mag-atubiling tumawag. Opo, aalis na po ako, Miss Collins. Ngayon ay punong-puno ng kasabikan si Luna. Inihanda ni Lucas para sa kanya ang isang itim na Audi dahil sa sobrang dami ng exposure niya nitong mga nakaraang araw, delikado na kung magkukommute pa siya at makilala ng publiko. Habang nasa daan pa uwi, sabik niyang sinubukan ang autopilot function ng kotse. Kusang nagmaneho ang sasakyan, tumigil sa tamang lane, at sinigurong ligtas ang biyahe. Nakaupo lang siya at walang ginagawa. Ang astig, ang high-tech na teknolohiya talaga, nakakabago ng buhay. Sa sandaling iyon, tapos na rin siguro ang press conference ng Starlight Entertainment. Kaya kinuha niya ang cellphone at binuksan ang microblogging site para silipin ang reaksyon ng netizens online. Kabanata 100. Pagkatapos ng press conference, umabot sa sukdulan ang galit ng mga netizen. Ang galing ng ginagawa ng Starlight sa Luna Windsor na yan, ay block na yang malanding yan. Nagkamali na nga, ang taas pa ng ere. Buti sana kung ganyan kadali umiwas sa pananagutan. Bakit nyo ba minumura lang si Luna Windsor? Gusto ko may tumayo dyan at sapakin siya. Sa tingin ko, masyadong nakinabang si Luna sa kabaitan ni Snow. Dapat dalhin na siya sa korte. Tandaan, si Snow Windsor ay nasaktan.
May demonyong backer si Luna Windsor na ang galing lang sa paghahanap ng laman. At hindi lang yun, kapag may nagtangkang ipagtanggol si Luna, agad-agad siyang binabanatan ng lahat. Sa huli, wala nang ahas magsabi ng ibang opinyon. Malinaw na si Snow ay desperado na patahimikin siya para hindi na siya makabangon. Nirefresh ni Luna ang kanyang feed at napansin niyang may kakaiba. Biglang nagkagulo ang netizen sa isang social media post. Pumupuno at nagsisiksikan na ang mga comments. Anong nangyayari? Paulit-ulit pang nag-lock ang screen ng phone niya bago niya muling nabuksan, at doon niya naintindihan ang nangyari. Kakapost lang ni Lucian Ford. Little Koi Prince, welcome to the new trainee joining our Golden Age Entertainment family. At Luna Windsor. What the heck? Napatitig na lang si Luna sa screen, iniisip kung tama ba ang nakikita niya. Sobrang high profile naman ni Lucian. Paglabas ng post na yun, sumabog ang buong netizen community. Lahat nagpuntahan doon. Hindi ako makapaniwala, yung malanding Luna Windsor, nakapasok sa Golden Age Entertainment. Hindi totoo to, hindi totoo to, nahak lang siguro si Little Koi Prince. Yun lang ang paliwanag. Ano to? Ang Golden Age Entertainment, kilala sa magandang reputasyon. Paano nila nagawang pirmahan ang despicable slut na si Luna Windsor? Kung totoo man to, tapos na ang Golden Age. Kahit kailan, hindi na ako manonood ng kahit anong artist nila. Si Mr. Lucian Ford, ang ganda pa naman ng reputation noon. Hindi ko akalaing ganito pala siya. Nakakadismaya, bakit pipirma ng ganyang tao? Dahil lang ba maganda siya? Shit Luna Windsor, wag mong lalandiin ang Little Koi God ko. Wag niyo kong pigilan, papatayin ko siya. Alam na ni Luna na kahit may gustong tumulong sa kanya, ganito pa rin ang mangyayari. Pero bakit ba ang atat ni Lucian? Hindi ba siya pwedeng maghintay man lang matapos ang press con bago mag-announce? Parang nag-suicide siya sa career niya. Dahil sa sobrang galit ng mga tao, pati ibang artista ng Golden Age ay nadadamay na. Puno na rin ng panlalait ang mga netizen. Iniisip pa ni Luna kung ano kayang susunod na hakbang ng Golden Age, nang bigla siyang mapatitig sa isang post. Natulala siya, hindi alam kung anong sasabihin o gagawin. Hindi niya talaga inasahan ang nakita niya. Nagulat siya nang makita niyang ni-repost ni Lucas Ford ang post ni Lucian Ford. Kadalasan, ang mga posts ni Lucas ay puro generic, anniversary ng company, pagbuo ng bagong department, completion ng major project, o kaya mga economic theory na walang nakakaintindi. Kahit ganun, marami pa rin siyang fans. Grabe, kahit pa isang beses lang mag-post sa loob ng 6 na buwan, or kahit puro ads lang, ang dami pa rin sumasamba sa kanya. Dati, puro tungkol lang sa kumpanya ang concern niya, pero ngayon, ni-repost niya hindi lang basta post ni Lucian, may caption pa. Welcome to Luna Windsor. Sa pagkakataong ito, hindi na simple ang nararamdaman ng fans. Biglang nag-surge ang traffic ng SOCMED. Nag-crash pa ang system ng ilang minuto bago ito bumalik sa normal. Bukod pa rito, parang mahika. Biglang nagbago ang ihip ng online public opinion. Diyos ko, anong nakita ko? Kailangan kong pumunta sa banyo at kumain ng 3 kilo ng tae para kumalma. Kung isa lang ang nag-post, baka nahak pa. Pero kung pati si Great God Lucas Ford nag-forward. Totoo nga, pinirmahan talaga ng Glory World Entertainment si Luna Windsor. At pati si Mr. Lucas Ford mismo gumalaw. Anong nangyayari sa mundo? Dahil si Mr. Lucas Ford mismo ang nag-forward, ibig sabihin alam niya ang totoo at sang-ayon siya sa desisyon ng Glory World. Si Lucian Ford, pwede pa. Baka nga nabulag sa sex. Pero si Lucas Ford, never. May kakaiba talaga rito. Oo nga, may tinatago talaga sila. Mukhang may malaking plano ang Glory World. Tahimik lang tayo, hintayin natin ang twist. Wala akong sasabihin. Tahimik akong maghihintay ng reversal. Buo ang suporta ko sa male god ko. Hintayin natin ang katotohanan. Naniniwala ako sa asawa ko. Sa madaling salita, pagkatapos ay forward ni Lucas ang post, unti-unting umatras ang one-sided na galit ng publiko. Nagsimula na silang maging neutral at unti-unti ring bumabalik ang kanilang tamang pag-iisip. Habang nagbabasa si Luna sa social media, napanganga siya sa takbo ng mga pangyayari. As expected, kapag kumilos na ang Great Demon King, ibang level talaga. Ang totoo, sobrang perfect kasi ng image ni Lucas Ford. Simula nang siya ang humawak ng Ford Corporation, hindi pa siya kailanman nagkamali ng desisyon. Noong economic crisis 5 taon na ang nakakaraan, habang sunod-sunod ang bangkarote ng mga kumpanya. Nanatiling matatag ang Ford Group at sa halip na bumagsak, lalo pa silang umangat. Para siyang orakulo, lahat ng sinasabi niya, pinapaniwalaan ng mga tao. Samantala, sa living room sa ibaba ng Ford residence. Gumugulong-gulong si Lucian sa sofa habang hawak ang phone niya, sumisigaw. Fuck, ano tong mga pinagsasasabi ng mga taong to? Ako daw nabulag sa sex, pero ikaw, hindi raw. Napaka-unfair. Ikaw nga ang na-addict sa sex. Ikaw. Hooray. Parang hurricane in midsummer to. Grabe to, sobra akong naagrabyado, mas grabe pa to kaysa kay Gia Queen. Habang umiiyak-iyak siya roon, dumating si Luna. Second young master, rinig na rinig kita kahit malayo pa. Ano na namang drama yan? Wala, biglang umayos ng upo si Lucian. Kahit pa may sama ng loob siya, hindi niya pwedeng sabihin. Si Lucas naman, hindi siya tiningnan kahit ilang beses pa siyang gamulong, ay biglang tinaas ang ulo mula sa librong binabasa. Nandyan ka na, nakita mo na ba si Judy? Tumanggo agad si Luna, excited pa. Oo, ang bait ni Miss Judy. Siya talaga ang tipo kong manager.
Yung seryoso at walang pakialam ang mukha. Safe ako sa vibe niya. Hindi nagkaimik si Lucas. Parang maayos naman lahat, pero bakit parang na-insecure siya bigla? Pagkatapos, seryoso siyang tiningnan ni Luna. Tuldok. Second young master, sobra kang atat. Bakit mo naman agad in-announce na pumirma ako sa Glory World? Tumingin si Lucian sa kanya na parang may alam. Eh syempre, para tumaas agad ang popularity mo. Tingnan mo ngayon, sikat na sikat ka na. Lahat pinag-uusapan ka. Napasinghap si Luna at napatingin sa kanya ng masama. Kung hindi lang dahil kay Lucas na nag-repost, baka pareho na tayong pinagmumura bilang malanding kabit, okay. Nang marinig yun, medyo napahiya si Lucian at mahina siyang bamulong. Hayaan mo sila kung gusto nilang mangbash. Lalabas din naman ang totoo bukas. Inaasahan naman niya na magagalit ang netizens, pero hindi niya akalaing sobrang baboy at malazwa ng mga sasabihin nila. Kaninang-kanina lang, literal na nag-green ang mukha ng kuya niya matapos basahin ang mga comments. Pwede mo nang i-post sa social media ang tungkol sa press conference bukas, paalala ni Lucas. Oh, oo nga pala. Gagawin ko na. Pagkatapos mag-post ni Luna sa kanyang social media account, agad naman itong ni-repost ni Lucian. Hindi nagtagal, pati si Judy Collins ay nag-repost na rin. Sa moment na yon, nag-flash ang screen ng cellphone ni Luna. Incoming call, Dave Thompson.